Kamindurayon TV, sa pagkakataong ito ay bibistahin natin ang nagyayelong bansa, ang Tokyo, Japan. Bukod sa mga magagandang pasyalan ay dito rin natin makikita ang legit na cherry blossom. Pinuntahan din natin ang famous na nagyayelong bundok, mas kilala sa pangalang Mount Fuji. Inakyat din natin ang pinakamataas na tower noong 2012 sa buong mundo. At hindi rin natin pinalampas ang magulong daanan ng tao na kung tawagin nila dito ay scramble cruising. Binisita na rin natin ang Imperial Palace ng Japan. At sa huli ay pinuntahan din natin ang hinahangaang aso ng Japan na si Hachiko. Mga Kamindurayon TV, nakababa na nga kami ng eroplano at ang kagandahan sa Narita Airport, yung train na aming sasakyan ay nasa baba lamang ng airport. Magtre-train tayo halos 1 oras at kalahati papuntang Asakusa Station sapagkat doon malapit ang kinuha nating hotel. Malapit din ito sa iba pa nating mga pasyalan doon. Pero habang tayo ay sakay ng train ay napansin kong maulan dito, bukod sa maulan ay malamig pa. Ganito pala dito ang sakayan, parang LRT dyan sa atin. Masyadong maraming pasahero. Nakatayo kami sa una pero bandang huli nakaupo na rin kami. Ito kasi ang pinakamabilis na biyahe papunta sa aming tutuluyan. Meron namang bus kaso mas matagal. Baka abutin tayo ng halos 3 oras. Pagkatapos nga nating ilagak yung ating mga gamit sa ating tinuluyan, hindi na kami nag-aksaya ng panahon. Gumala na kami dito sa may pinakamalapit. Halos 2 minutong lakarin lang ay mararating mo na ang Shinsuji Temple. Ito ang kauna-unahang temple at pinakamatandang istruktura na natayo dito nga sa Tokyo. Natayo pa ito noong 645 AD or after death. Ang nasabing temple ay nawasak noong March 10, 1945. Ikalawang digmaang pandaigdig at muling itinayo sa pagitan ng mga taong 1951 hanggang 1958. Isang magandang araw na naman sa inyo mga Kamindurayon TV. Ngayon ngang araw na ito ay i-explore natin ang paligid ng Mount Fuji. May kinuha na nga tayong tour para hindi na tayo mahirapan at mula nga dito sa ating pwestong ito ay magbiyahe tayo ng halos 2 oras para nga dun sa ating destinasyon. Sundan nyo lang yung biyahe ko dito sa Japan, mga Kamindurayon TV. Naglalakad na nga tayo papunta sa train para puntahan natin ang bus kung saan ay dun ang meet up dito nga sa may Shinjuku City. Madali lang namang puntahan ang lugar dito mga Kamindurayon TV basta meron kayong sinusundang mapa. Bago nga natin ituloy ang ating ginagawang vlog dito nga sa Japan, para dun sa ating mga Kamindurayon TV at iba pang mga viewers na hindi pa nakakapag-subscribe sa ating channel, ay pakiclick naman yung subscribe sa baba at papindot ng ating bell button para ma-update ko pa kayo sa iba pa nating mga vlogs. Maraming salamat po. So mga Kamindurayon TV, papunta na nga kami ng Mount Fuji at ayun nga dito sa guide, maglalakbay kami ng halos 2 oras. Pagkatapos ng mahigit 1 oras na biyahe ay nasilayan na natin ang famous na bundok dito nga sa Japan, ang Mount Fuji. Ang Mount Fuji ay isang aktibong bulkan na matatagpuan sa pulo ng Honshu. May taas ito na 3,776.24 meter or 12,389 feet. Ito ang itinuturing na pinakamataas na bundok dito sa bansang ito. Huli itong sumabog noong 1707 hanggang 1708. Ito ay matatagpuan humigit kumulang 100 kilometro sa timog kanluran ng Tokyo. Ang isa sa nakatutuwang tingnan sa bundok dahil ang ibabaw nito ay nababalutan ng niebe o yelo. Sa loob, humigit kumulang ng 5 buwan kada taon. Ang una nating destinasyon ay ang Lake Yamanaka, ang pinakang malaking lake sa paligid ng Mount Fuji. May pinakamataas na elevation. Ito ang ikatlong pinakamataas na lawa sa Japan. Ang lawa ay sikat sa recreational site para sa boating, fishing at sightseeing. Kasama na rin ang swimming. Marami ka ring makikita dito ng mga naglalangoyang swan at mga isdang malapit sa tabi. Kaya ito ay tinawag ding Swan Lake.
Pero papasok na nga ang spring na season dito nga sa Japan ay may naabutan pa tayong snow at first time nating makahawak nito. Ang itsura nito ay parang kinaskas na yelo na ready nang ilagay sa baso ng halo-halo. So mga Kamindurahin TV, ngayon nga dito nga sa Japan ay spring, pero mapapansin natin doon sa ating dinadaanan meron pa rin mga snow na hindi pa rin natutunaw. Maswerte tayo, tinabot pa rin natin. Yung klima dito malamig, kahit may araw napakalamig dito. Pagkatapos nga ng ating picturean at ilang video nga dito sa lugar ay muli tayong babalik nga dito sa bus para sa susunod nating destinasyon. Kung mapapansin niyo mga Kamindurahin TV, yung ating mga dinadaanan dito, lalo na dito sa parting ito, meron pa siyang mga snow talaga. Ang pangalawa nating destinasyon ay ang Ushino-Hakai. Matatagpuan ito sa paanan ng Mount Fuji. Ang Ushino-Hakai ay isang maliit na nayon sa rehiyon. Sa tabi ng pond nito ay maaring inumin ng mga bisita ang malamig na tubig na nagmumula mismo sa lawa. Ang lawa nito ay medyo may kalaliman, may malalaking isda. Kahit ang lawa ay ginawang atraksyon panturista, ay napapanatili naman ang kagandahan nito at hindi nagagalaw ng kalikasan. Sa parting ito ay makakahanap ka rin ng mga iba't ibang kainan, mga prutas at gulay na ibinibinta ng mga lokal. Sabi nga, kapag hindi ka sanay maglakad ay huwag ka nang magbakasyon sa kahit anong lugar, partikular na sa ibang bansa. Dahil kahit saan ka pumunta, mapunta ka ng Hong Kong, mapunta ka ng Malaysia, pumunta ka ng Singapore, pumunta ka ng Japan, ng Korea, kailangan mo maglakad kahit pa napakarami ng iyong budget ay may lalakarin at lalakarin ka. Unless na lang na talagang tamad sa paglalakad, doon ka na lang sa hotel magstay. Eh bakit ka pa nagbakasyon kung ganun lang ang iyong gagawin? So kailangan nating i-explore ang magagandang lugar sa bawat place o sa bawat bansa na ating pupuntahan. Napakalinis ng tubig dito mga Kamindurahin TV. Talaga namang napakalinaw, kitang-kita mo yung isda. At ayon din sa kanila, pwede nating inumin ang tubig na nanggagaling dito. Kaya ako ay bumaba, bala ko sanang maglinis ng kamay, pero bawal daw, kaya thumbs up na lang tayo. Ang susunod nating destinasyon ay ang Fujikawa Gochiko, isang bayan na matatagpuan sa Yamanashi Prefecture, Japan. Dito matatagpuan ng isang convenience store, ang Lawson, na naging popular na lugar dahil sa unique geographical location nito. Dahil sa ang Pilipinas o ang mga Pilipino ay mahilig din sa mga gala, meron din tayong nakilala at nakasabay natin sa bus na taga Iloilo. Nagbabakasyon lang kayo dito, ma'am? Oo, nagbabakasyon lang kami. Taga saan kayo sa Pilipinas? Taga Iloilo. Wala kayo sa shoutout? Shout out sa tanan mga taga Iloilo. Ari ako sa Japan. So mga Kamindurahin TV, andito nga tayo sa Lawson. Ito yung pangatlong tourist spot na ating hinintuan dito. Ang problema dito mga Kamindurahin TV,
Dalawa na yung ating napuntahan pero walang CR. Yun ang problema. Kapag bigla kayong naiihi o tawag ng kalikasan, ay titiisin nyo muna dahil daw yung susunod natin pupuntahan, yun yung may CR. Yun ang problema. Dahil ito ay puro private property. Ultimong yung Mount Fuji, control daw ito ng private property. Ang panglima nating destinasyon, ang Arakurayama Singing Park. Ang park ay nagsisimula sa baba ng Mount Arakurayama. Umaabot hanggang 398 stair pataas. Pagdating mo sa itaas, dito mo na makikita ang may pinakamagandang kuha sa Mount Fuji, kasama ng spring ng sakura o cherry blossom. At ito rin ang may pinakamagandang shot sa kabuuan ng Mount Fuji. Itinuturing ito na pang 21 magandang lugar na pagkuha ng photographer sa buong mundo. Matutuwa ka talaga dito sa Japan. Dito pa lang sa release ng trend ay pang Instagrammable shot na ang iyong makukuha. Itong kasama namin na meron dalang flag, ito yung aming tour guide. Kaya dito lagi kami nakatingin. Dahil kapag nawala ito sa aming paningin, hindi alam kung saan pupulutin. Mahirap mga Kamindurahin TV dahil itong ganitong tour, kailangan sama-sama makikita mo lagi yung tour guide dahil pag naiwan tayo ng bus, ay malaking problema. Kaya kapag nagbibigay ng instruction yung tour guide ay alamin natin kung ilang oras pwede tayong bumalik dito nga sa meeting place sa bus na ating iniwan dahil meron siyang ibinibigay na oras para tayo ay makabalik para hindi tayo mamroblema sa ating ginagawang tour. Kaya pagka nandyan ako sa Pilipinas ay hindi ako nakuha ng tour guide maliban lang kung ito ba ay talagang kailangan dahil gusto ko hawak ko yung oras dahil dito nga sa tour na ganito limited yung oras ninyo. Kailangan sumunod dahil marami pang pupuntahan na lugar. Ito na yung lugar na pinakamagandang shot para nga dito sa Mount Fuji. Ang problema natin ay maulap. Kalahati lang ng bundok ang ating nakikita. Pero ganun pa man ay nagpapasalamat tayo ng marami dahil binigyan tayo ng magandang panahon ngayon. Dahil nga yung dating natin dito sa Japan kahapon ay malakas ang ulan. Mga Kamindurayon TV, ito na yung huli naming destinasyon dito nga sa paligid ng Mount Fuji. At dito ko na rin puputulin ang aking vlog dahil susobra na tayo sa haba ng oras. Kaya abangan nyo ang part 2 ng aking gala dito nga sa Tokyo, Japan. Para doon sa mga nagtatanong kung saan tayo kumuha ng tour. Kumuha tayo ng tour dito nga sa online sa Klook. At yung ating tour guide ay isang Chinese na nakatira sa Japan.
So mga Kamdurahin TV, tapos na nga ang ginawa nating pag-explore dito nga sa paligid ng Mount Fuji. At bukas iba naman yung ating pupuntahan. Kung nagustuhan nyo ang aking vlog, paki-like, paki-share, at paki-subscribe na rin. Maraming salamat.